mga kaigsunan o mga kapaglawom, ani-ana kita karon sa ika-10 nga lesson sa atong quarterly lesson o this whole week. Atong pagatunan kining titulo, no? Ang title of our lesson is Lessons of the Past. So, joining us tonight is, of course, our Ministerial Director of Southwestern Philippine Union Conference, si Dr. Pastor Elvin Salarga. Good evening, Pastor. So, yes, before ito magpadayon, ako ikaw paghangyon sa pag-atag sa opening prayer. Father in heaven, we invoke your holy presence in our midst so that as we study your lesson this evening, we will be able to understand and share it to our brothers and sisters, that we may walk with you, dear Lord, in the path of righteousness. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat, Dr. Elvin, sa natahong paghampo. Ang title ani is may nagisgot may tungod sa Lessons of the Past. So, by the title itself, ato na makita nga, of course, model ni siya sa mga historical nga mga events, no? But since nga nag-isigot siya may tungod sa leksyon, so na siya yung mga insights nga ginadala nga ngayon nato pagkalantawon. Of course, ang atong memory text makita sa Psalms or Psalm 78 verses 3 and 4. Ako lang yung pagkabasahon mga kaigsunan para matagaan ta o guidance sa atong pagtuki ni atong lesson, which we have heard and known and our fathers have told us. So, have told us, no? Known. And of course, including their fathers who have actually told them about the events, no, of the past. And the text says further, we will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. Ma-remember na ako na itong mga lulu ba? Di ba? I think napagkari nga mga kasinatihan nga pinakalingaw yun nga moment nga dili gina ito malimtan, no? Or makalimutan sa atong mga lulo, especially katong mga bata-bata. Kanag yung ilang pag-istorya bitaw panahon sa gira. Unya, bisan na sa ilang katigulangon, no? Matingala ka, bisa ko say maglisod na sila og dungog, say apektado na ilang panglantaw, pero kana ilang sense of memory nga anaagid sila mismo diha. Very powerful kay ba? Muraog actual gyud nga nahitabo ba? Oh, kanang mustures lang mura po kagkatanaw sa lidag sa gubat. So I think with that kind of kanang thing mabalaan na to, nakatabang pud siya, no, in one way or the other, especially sa how we look at them ba sa kana nga panahon nga sa panahon nga kana nahitabo sa ilang kinabuhi. Yes, kapag inana nga sitwasyon, makahinom dun ta ba? Unya ato pong makita bisag wala ta ni anang panahon na, pero ma-picture out na to ba nga ay nani day ang nahitabo niya to nga panahon na. Unya sila pagyud ang first hand nga information ba? No, first hand nga information. Primary. Primary. So makaingon ta nga authentic yun kayo. And this is also in relation sa ato nga lesson nga ang historical facts nga nahitabo sa mga nangagi gustos po sa Psalms uso po ni King David nga mapass on to the generations, to the coming generation nga dili lang ang mga younger generation nga mura ba og nawala na ang mga nanghitabo sa nangagi, murag kana bitaw na-forgotten na lang gyud bitaw. So I think the idea is ang mga present nga mga young people pasantop nga importante kayo ang mga kasinatian sa mga katigulangan sa nangagi nga isubli-subli po og istorya. Especially sa mga situations nga atong makita nga giubanan sila sa Ginoo, nga mo nay masubli sa mga kasugilanon sa mga kabataan aron ang mga kabataan mo dugang sila madugangan ang ilahang kadasig o pag-alagad nga sa Ginoo. I like what you said, no, kanang madugangan ilang kadasig
sa ilang pag-alagad sa Ginoo. I think mao po na ang direction sa atong lesson. Yes. Quoting from the book of Psalms, and of course getting the context kining gibasa nato sa 7:3 and 4, no. Mao po ning gisulat sa atong author ingon sa dinhi, number 1 is nganong kailangan ni siya nga ibalik-balik. Para number 1 ingon sa dinhi ato pong makaplagan o maka-learn po ta o mga nindot kayo mga lesson sa mga mistakes sa atong mga ancestors. Yes. So, it's not just kanabitang revealing or kanang ipakita kung unsang nitabo sa past, only kana lang mga maayong butang. It's not all about the good things or the good events, but diri na makita ginato ang mga mistakes. But that's why in my study of the Bible, ako ma-observe Pastor Salarda, no, ako ma-appreciate na akong Bible kay kung kaning ako ba usay maka-realize na ko kaning Bible ba kung dili ni siya nagtug-an og tinuod nga gi-inspire sa Ginoo. Mostly ang iyang isulti kana ra yung puro ra gyud maayo. Tama ba? Magsulat ka og imo ha. Di ba tama ba kita ba natay tendency nga parag disun makay masulat og kuan kay basig. But in this case, no, kana bitong despite the fact nga nabilong sila sa ani nga mga klase nga mga tao, and yet, no, they're so willing to reveal ilang mga mistakes in the past, dili tungod kay para i-put down nato sila, but para makakatuon po tag lesson nga magamit nato sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Muni ang kanindot na yun ang Bible. Kay gisulti ang positive o ang mga negative na history sa katawhan si Ginoo. Kay this is to make us humble sa atong kaugalingon nga looking into the past, kung wala yun ay ubanita sa Ginoo, failure yun tanan. Pero ato makita nga naay mga failure dito, pero naapoy kadaugan, o niya ang mga kadaugan, ato makita nga ang Ginoo mo'y nag-uban kanila nga nahimo silang madaogon. So ang ilang failure, ato makita nga mura dili kay mura, ang ilang disobedience diha sa Ginoo. O niya kanang kulang nila og pagsalig sa Ginoo. Munay dako nila kaayo nga failure. Pero kung ila lang ni unta to nga gihatag ang buo nga pagsalig sa Ginoo, atong makita nga ang ila siguro nga kinabuhi victorious gyud kanunay. Kay as we look into the history of God's people, every time nga ang ilang spirituality high, taas kayo, naa sila diha sa abundensya, ang protection sa Ginoo na sa ilaha. Pero kung ang ilang spirituality na kulang ilang pag-trust sa Ginoo, imo pong makita nga daghang kay mga tragedy nga maabot sa ilaha nga kinabuhi. That's good. So meaning to say, murag gipakita ba sa toa nga dili ginato ilikayan ang past? We should not actually detach ourselves from the past. Kay murag we can't actually determine the future well with so much confidence to face the future. Kay the future is usually uncertain, di ba? Say, di ba nato maklaro what is going to happen next. So, we really have to look back and learn from it. And learn from it to strengthen us para as we look into the future, adun natay kanabitong guidance. Yes. Kanabitong peace of mind. Although di man kita mawala ang mga challenges nga ma-poised in front of us, na magina sila pirmi, it will always go with us. But according to our lesson, so kaning Book of Psalms, kay karon pa ko nakakita nga term, Dr. Salarda, nga kaning Psalms sometimes are often called as salvation history. I like the term, no? This is coined here. I like this one, no? Salvation history Psalms or historical Psalms. But I prefer this one, no? Salvation history Psalms. So, nindot siya kay, I remember manggod sa pagsulat sa kanang mga story bitaw, nakita ko mga lecture ani. Kanadang mga storya nga very interesting. Dapat ang plot daw ana dapat dili daw straight line. Kay kung straight line, wala kay na siya. Wala kay na siya appeal ba. So, ang pinakagapo nga story nga maka-appeal gid sa reader's attention kana yung gasaka, kanao. Murag na April, no? Murag na April ba? Yes.
mura og suspense ba? Oh, yeah. So, mo ang pinakamaayo nga plot nga kung ikaw magasulat sa kastorya, so dapat dili nimo pagagamiton ka ng gigamit nila nga principle nga straight line. So, that is how I look at the history of God's people. So, dili siya permi kanabitong life kanang covered with roses or whatever, no? So, nagid siya yung mga ups and downs and so on and so forth. So, ingon sa tong lesson is, I like what it says here, nga kanidang kuan, ato daling i-claim as our own. So meaning to say, the moment we see this, dapat i-reflect na to nga, actually, sulusama po natong mga kaagi, probably not necessarily in the same or exact context, pero para at least ba, kanabitang the temptation, kanang the act of forgetting God sometimes, so, mahitabo gyapon sa tuwa, similar sa nahitabo sa mga katawhan sa Diyos. Imagine ha, grabe na gid ang nakita nila nga mga miracle nga gi-perform sa Ginoo sila ha, pero ingon sa tong lesson, ang word magigamit ba? Nalimtan pa gyud, but although no. But anyway, sige, Pastor. Kanang idea bitaw nga ingon rin nga kini nga history sa karaan nga atong mga ancestors nato nga nahimong ato-apod ba? I think that idea nga nganong ang ilang history na himong ato-apod nga history, ang idea nga mura bag makunik bata ba? Nga gikunik bitaw ta nila, nga gikunik ta nga kana ato na silang linya, unya kaniya ato ni mga katigulangan, unya ang ilang sugilanon, dako kay nagkabahin sa to ang ano na ingon anita. Unsa man ang presente nato karon nga kahimtang, tungod kay nakonekta nining ato nga history. So kon atong tanaw na sa positibo nga paglantaw, learning from the past, learning from our ancestors, wise na gyud unta ta mo atubang sa future. O mo na ako nakita ri wise na gyud unta kay ta. Right. Pero kay usahay malimot nga dunay history na to nga ingon ani. So kailangan gid siya i-retell. Yes. Ibalik-balik gid siya og istorya. As much as possible kay na I think technically dili man siguro ginang forgetfulness, no? Kanang may ngumugod nga remember, intentional mangud na. Di ba? Kung if you choose not to remember, then that is intentional. If you are not able to remember it, in most cases, I think that is intentional. Unlike forgetfulness, it's a different kind of case, no? Yes. So, mayroon sa nga, na forget. Kay, di ba ginamawala silang una? Kay kanabitang makita nila nga katong gitunga nga dagat nga nag-cross sila dito sa Red Sea. That is a huge miracle nga. Wa pa nila na-experience yan all throughout. Bisa katong mga plagues nga gihimo sa Ginoo sa Ehipto, wa pa to nahitabo sa ilang kinabuhi nga. I think most of them wa pa nakakita sa sulusama ato nga mga miracle, no? Pero even if I put myself in there, siguro di ginako na siya malimtan kay kana nga mga experience dili mo na siya mga based on ordinary human experience. These are actually mga extraordinary kind of experiences. So I think dili on the technical side siguro ka nang nalimot gid sila murag nawala sila una-una. Pero I think it was just an intention nga nalay nag-sway sila una-una nganong they choose not to stay sa presence of God. Dili yun na ito nakalimtan ng atong past, sa atong past history, kay matawag mo na ito murabag spiritual ancestry, yan sa atong lesson. Yeah, that's right. Spiritual ancestry nga, connected yun ta diha. Niya, dili yun na nato, angay nga kalimtan, kay naghatag yun na nato siya o guide. Mo yun na siya, naghatag nato siya guide, magpanglantaw ta sa nangagi nga, Moni ang nitabo sa mong mga ginikanan nga grabe ang crisis nila tungod kay maupo ni ang ilang gibuhat. O sa diha nga maupo ni ilang gibuhat, ato pong pag nakita nga grabe po kayo ang blessings diha sa Ginoo. So, these are very important, spiritual heritage nga atong matanaw, nga atong makita nga learning from our ancestors, then we know the best path we are going to walk with God. Okay. I remember baka itong isulat ni Mrs. White nga. Very common is yung quotation from Mrs. White, ano? Ingon siya, we have nothing to fear, no? For the future, except as we shall forget the way the Lord has led us in the past. So, the past would become our strength. Although sa psychology, di ba, kananay kay problema, kanang you have to let go of your past. Yes. Ana man na siya, no? You have to ayaw kay attach per me mong self sa past.
Pero but in this particular case, ang past nahimo siyang kanang just like what you said, kanang guidance. Yes. Parang sort of an inspiration for us para ay mura bitaw may mga tao nagatubang kag persecution, for example, no? Mga kasakit sa kinabuhi nga naa sa imong atubangan or naa na gyud sa imong kinabuhi. So you just kung ma-remember nimo ang nitabo, let's say kay Job, ma-remember nimo ang nitabo kay David, o sa mga pipila ka mga Bible characters nga nakaagi niini, depende sa context sa imong storya, that belongs to the past, no? In the realm of the past. So when you look forward sa mga butang nga wala pa naabot nga imo nang gikadlukan or naa na diha kanimo, for sure it can always give you kana bitaw comfort, inspiration. I can overcome it. Parang something like that ba, no? Kanya kita nga may edad-edad naman po tagamay. Di po kayo sobrano. Di po kayo kaanang yun. Pero sa may edad-edad na po gamay. Naman po tayo mga experience sa yun po nga makaingon ta nga how did we survive it? Right. Then we can look at it nga. Nakatudlo po lesson sa tuwa, no? If not because of God, I think I was not able to overcome it. So, looking into that situation, and or also in the Psalms, makaingon ta nga, kanang mga past experiences na to, when we take it positively, it can help us to move forward with greater intensity nga we will be victorious atong pag-alagan sa Ginoo. I remember, nakakita ko kani siyang istorya, kaning mother ni siya, namatay ang iyang husband ba. Pero very, very close sila siyang husband. Medyo bata-bata pa gid ang edad nga, wala niya ga-expect mga mauna sa iya. So, when the husband died, grabe gid yung grief niya, grabe gid ba. Yung mga kaguol, yung gi-express. Pero she was asked to say something about it. Siya nga, mura bitaw yung gi-defy, kanang common bitaw nga ginasulti nato nga, kanang move on lang. But this is what he said, siya nga, I will not move on, but I will keep my husband's memory. Daw siya yung kasing-kasing. Kaya the moment daw nga ma-remember niya, although nawala niyang husband, mo doon na ang reason nga makapahatag niya og strength. Wow. So, a different way of looking at things, no? Kay kanang word magudusay nga it's time to move on. Para bang kalimtan na. You just kasi napay life nga better life na gulat sa imo now and probably in the future. Pero she said no. It's not about moving on, but it's remembering sa good memories daw nga na-share siyang husband siyang life. So in that way daw, that is how she cope ba? Or copes with sa mga problema. We see a lot of mga widower or mga widow nga wa man gyud sila nagminyo human sa pero blessed sila, no? Remember kayo dagan pa kunya ilang mga pong gina-remember ang ilahang mga spouses nga dago na sila and still they are faithful in the church. I think I go with that idea, no, nga nagligon to sila kay maybe ilang spouse buutan kay sa pagalagad, so nag-inspire to sila nga magbuutan po sila kay someday they will see in heaven. Like my mom, no? When my father died, masang binangan sa nga aksa ko gisuon sa yes, binangan siya baka pagminyo na lang ba, ano ba? Sa makatao ko ama, but she decided not really to we're not saying dili pod maayo, but depende mo kuno sa imong kwan. We're just making this as an illustration lang sa to drive a point ba. Pero just like what you said, napanalanginan siya naka sa iyang pagkakuripot kay taga lunggam niya kumama pero taga Antique. Mga taga Antique diha sa Valderrama, mga nagkamig parinti diha. Halos mga corner diha sa Valderrama, mga kamo taga Valderrama, no? So she was able to kanang save bitaw meager income lang, but she was able to purchase a good property diha sa sa atong mga nindot nga subdivision. Na-shock nga namin nga nang how she was able to do it nga wala na biya husband. Kano lang kinting paningkamot lang. So I agree with you. So kana bitong keeping that memory sa iyang abang father or sa kinsa man nga ana-ana nga sitwasyon, instead nga maghatag kanila og dugang kaguol, naghatag kanila og kana bitong so depende sa motivation. No. So I think na po nay point nga in relation sa atong gidiskusan. Yes. So the point is dili siya necessarily nga you have to detach yourself from from what in the past. From the memories of the past, especially
kung kanang nga past makatabang sa atong pagkinabuhi, Nga mas duol ta sa Ginoo. mas dolda sa Ginoo, and of course kanang looking forward type of kanang life. Yeah. So dili nato na i-discount. Discount. Di nato na i-discount. Pero kana pong uban nga sa atong isgutan og ngita pud sila, no problem actually. No problem actually. Okay. Laylahi man tag. Yeah. Laylahi man tag definition sa happiness. Yeah. Mapitaw na nga sa tong klase na biyay tudlo biya tag history, di ba? Mo kuha gitag Philippine history. Yes. Sa una dagan makitag mga history na US history, na world history, na Asian, na Europe. So ana na siya, no? So meaning to say, dili gid pwede nga you detach yourself from the history sa past nato sa atong political aspect, no? Dili siya kilisod. They are very much important. Okay, di pa nato ma-appreciate atong freedom kung dili ta mo lantaw sa past. Giunsa nila pag gain og independence for us, no? Yes. So kung unsa ta karon, we owe it to our ancestors. That's true. Tama? That's very true. That's very true. So let's go to the Sunday's lesson. Kaning the Lord's unstoppable faithfulness. I like what it says here, Dr. Elvin, sa kanang first paragraph. Ingon din sa itong author. Of course, makita niya sa Psalms 78. Ako man yung gibasa. So kaning Psalm 78, kung imong pagkabasahon, nagisgot kini siya ogkwan, very kanabitang vivid jud kayo ang description ba sa mga mistakes sa mga katawan sa Ginoo, ilang ancestors. But ingon din no, the reviews of Israel's past highlight God's faithfulness. So positive ang paglantaw sa author insofar as the presentation of Psalm 78 is concerned. But na contrast God's faithfulness against Israel's unfaithfulness. Yes, dugangi pastor. So muna karon na siya kay atong makita din So, sa history ni ha? Yeah, so still na siya. Ato mo makita nga sa up and down sa katawan sa Ginoo in the past. Imong makita nga naagyo depende silang spirituality o relationship diha sa Ginoo. So looking into the past, atong makita nga grabe yun sila ka-successful kay ngano man. Nahimo silang successful tungod kay giubanan sila sa Ginoo. Pero ato pong makita nga contrast yun kayo pod kay ang Ginoo constant yun siya nga faithful siya katawhan. Right. Pero ang iyang mga katawhan daghan kayong mga situations nga nahimo pong unfaithful. Muna nga kinahanglan yun na i-reviewon yun na nato. Kay by looking into the past, makita nato nga where they have fallen, unta dili punta mabagsak pareha atong ilahang nagian. So, Dr. Elvin, you're conducting chaplaincy program, ano? And I think that's more on giving guidance and advice and so on and so forth. Kaning muhatag batag advice ba sa let's say naitaw nga modul kanato nga iyang struggle similar to this kanang about his or her spirituality, ano? Is it okay ba nga let's say probably I can introduce you brother or sister sa kaning Psalm 78 kay I think your kanang situation is very much kanang yung connected sa mga panghitabo sa 78, but more than that, makita nato din nga despite sa unfaithfulness sa mga katawan sa Ginoo, pero nagpaibabaw gyapon ang kaya tendency man gud pag sa salida man gud pag unfaithful ang imong gi aruga. Yes. Ang tendency is kita nga sa human way of looking at it, nganong magpadayon naman ko diyan mo koy makuha. Di ba? So ako na silang pabayaan, bahala na sila sa kinabuhi, but not in this case, no? Yes. So, is this a good thing ba for any person like me or anybody nga doon ay problema that we can bring this kind of kanang thing to their experience? In some occasions, biblical counseling, we refer to some Bible passages. Oh, really? Giving them, reading to them, or maybe quoting from the scripture, pointing something that the client or the counselee maka-learn siya out of that Bible passage o niya ma-pick up niya, then try to reflect siya ang kaugalingon because we are trying to help the person nga ma-reflect niya ang iyang kaugalingon nga helping the person to see asa siya na failure, then out of that atong i-process siya nga mahimo niya nga makakita siyang solusyon sa pagsulbad siya ang problema nga nakita siyang kugalingon. That is how we try to help the person. Labi nagdi yun bitaw siya makita niya ang iyang kaugalingon. So
So we give them some kind of a reflection on what happened to that person in the past. Nga muna ang nahitabo, then og dili niya makita pag yun, of course we refer some Bible scripture nga ilang makita mga similar nga situation, Right. to give him an idea nga my situation is similar to the situation, og ma-realize niya ang situation, then after the person will be able to realize, imo nang matabangan na ang mao nga tao. Very good. So, in that case, the same thing that applies to us. Yes, sure. This is the very reason kung anong Gidalaning ang lesson, no? Oh. So, mao po na, sama po sa imong gisugyot karon, no? Ingon diri sa Dr. Elvin akong padayonon, no? Kay kaniday siya nga chapter kaning Psalm 78. Ingon din gigamit sa Psalmist daw ang history as a parable. Basa na to sa verse 2 sa 78, no? Yes. Buot daw pasabot nini nga mga katawhan nga ilag yung mahuna-hunaan, no? Og lalom, og seryoso nga kanida is kining Psalm 78 na din siya ay prophetic description sa mitolohiya nga paggamito ni Kristo siyang pagtudlo sa kaning paggamit sa gitawag nga parable sa Matthew, no? Makita Matthew 13:34 nga nasa tong lesson. So that kind of, i-mention na ni David, no? Many years before nga gigamit ni Kristo sa Psalm 78. So nakita na din ni David how important really the use of parable as a method of teaching na para masabtan gayud nato ang kanang mensahe ba nga ang ngayon gid nato pag paminawan. Pamagod kayo kanang ang parable indirect pero clear ang message. Clear, no? yeah. Indirect siya nga mga sugilanon, pero imong hatagan og lalom nga pagpamalandong sa spirituality nga pagpamalandong, imong makita nga, ako man ay ang gihatagan og mensahe ini. So, dili pareha kang Nathan ba nga iyag yung gi-strike si David nga. Pero kini, of course, parable man gani gyapon tong gamit ni Nathan. Right. Pero imong makita diri nga God using a parable para nga ang mga tao maghatag sila og kanang critical thinking, understanding ug unsa buti ba sa buti ni kung ilang mag-grasp ang mao nga mensahe, it can make some transformation silang kinabuhi o guidance po silang kinabuhi to do what is right. Right. So, but wala na tayo ikong panahon really to read everything that is mentioned in Psalm 78. But anyway, pwede ninyo siya pag-reviewin mga kaigsunan kay tanan nga mga butang nga gisgutan sa itong lesson, sa Sunday's lesson, makita gayon din sa Psalms chapter 78, no? Yes. Okay. Another point is, kamo nalay mo, tiwasan na mga kaigsunan, no? Kaning rebellion ba? Gibalik, I think kaning, okay po ning medyo personally, ano? Dili kay medyo na ko gamay reservation sa term magagamit nga forget ba? Yes. I think para sa ko ang correct, I think the proper word para sa personally na sa ko is kanang awareness bitaw. Kanang forget, pwede po na, pero pinaka better is kanang aware ba? No, kanang self-awareness. Self-awareness kasi kaning pagkawala sa tong awareness depende mangod sa factors nga unsay naka-affect ana. Yes. Okay. Tama ba? Okay. Okay, for example, nakaginuna nga mao ni ang mao gini siyang maayo, pero naay ni puli sa imong atubangan nga convincing kayo, pero aware biya ka atong kwan, pero kanilang mas stronger lang gid iyang appeal sa imong. Yes. So ang imong awareness ni shift no from point A, then it goes to point B. So this is now ang problem ani day is a case of rebellion. Yes, so for example, aware ka sa tanan nagi maayo kay Ginoo, faithful kay sa gimo nimo, bisag sa unsa nga matang sa imong experience, he was always there. Pero na iniabot nga situation like for example mga ilang gihimo nga Dios ilang kinabuhi, no? Kaya po to na nga imagine nag-craft pagid sila og object nga para lang gyud nga himuon nila nga ilang Dios nga murag binata ra pa Pastor Salanda, no? Pero meaning to say dili din nato masaligan ni atong panghuna-una. Yes, that's true. Di ba? We cannot really trust kining atong kaning power of thinking nato nga although power siya pero dili gid siya basta ang atong power of thinking mo biya sa pagkaduol sa atong relasyon sa Ginoo madala gyud sa kalibutan. So that's very important, no? So ingon din ako lang pagkabasahon is
we should consider, aren't we also forgetful of God's past wonders and neglectful of His covenantal requirements? So, the moment we, sa may experience, for example, na pasusalada nga, ni palayo ko, then, ang term ang gamit din is rebellion. Failed to keep His law, His covenant, and His testimonies. According to itong lesson, it's a very strong word. The term that is being used is actually rebellion. So, for example, in what particular case can I rebel against God? Kasi I can still go to church. I can still give my tithes and offerings. Kani sila mga katawhan biyan na si Ginoo. Ang rebellion manggod nga idea is you turn away from God. Mura ba og ni turn back baka. Sa to pa kanang imong relasyon sa Ginoo, mura ba og imong gitalik din siya. So that is consider nato siya nga rebellion. Now, dito sa itong lesson, ang dako hatagan ri og kahimtang nag-rebellion ka kung wala na kagatuman sa kasuguan si Ginoo, ang covenant relationship nimo diha sa iya, imo nang gitalik din siya. So, kanang bitawng mura og nabay sibir nga unsa na kanang separation nimo sa Ginoo ba mo nay siya gitawag nato nga rebellion. Kay in the case sa mga katawan sa Ginoo, murag totally out na gid ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. Imagine na guna nimo ganun gahimo man sila idol. Niya na at the same time na ay Ginoo nga ilang gialagad. Then sometimes all of a sudden they can change their mind and then they can go back to God. Imagine very interesting ano? Imagine nimo na siya nga ang Ginoo gipanagiubanan sila sa Ginoo. Nikalit lang sila og himo og idol. So, grabe yung ito nga kahimtang. Ito sila an act of rebellion against the Lord. Just like, for example, in the case of Elijah. Yes. Diba? Sa King Ahab. So, kani mga katawan sa Ginoo ni. Idolatry, o kanang, number one yun na siya, kanang idolatry. Right. Naman sa itong lesson. O siguro, kung makita, kanang i-break ni mo ang imong covenant relationship diya sa Ginoo. Muna'y matawag na to nga rebellion yun na sila, nga mga kategory. Ngay denomination nga naggamit og term, no? Ang gamit ang term is a fundamental option. Kanang fundamental, fundamental option is kanabitang mo decide na gyud nga mutalikod na gyud sa pag-alagad. Kanang totally out na gyud sa Ginoo. So I think kanang muhimo jud kag idol nga murag i-worship nimo siya, ipuli nimo siya sa Ginoo. Yeah, that's something na gyud siya. Murag bugat na gyud na siya. Okay. Mo bitaw na usay sa atong natin mga wali madunggan nga ang idolatry nato ron maglahi naman po kay mga materialism naman po uban pang mga butang. So anything mo proxy kay ang sa mo proxy sa atong loyalty sa Ginoo nga mulabaw pa sa atong Ginoo ang atong pagtagad, that is already idolatry. It could be the objects nga if your wife is ginapalangga nato more than God. Masaya matabo pa na sa tuwa. Imong profession nato mura og may pabaw na to. So that is already idolatry. More than God. Right. So that's good. Very clear, no? So lastly, Monday, remembering history and the praise of God. According sa itong author, no? Briefly, ang difference daw sa Psalm 78 o Psalms 105, ako po din siyang ibasa, which is actually true, no? Kanibitang ang Psalm, of course, ang Psalm 105 daw, it resembles Psalm 78. But kanidang Psalm 105, Psalm 105, it does not mention the people's past mistakes anymore. Okay. Kinahuman naman po to. Okay po siya. Tama ba? So, marami ito, lahi po kayo. Sige, imo lang balik-balik nga. Puro na lang sala sa marag. Base ko niyo ng mga tao, di na po mag-remember. Kay puro na lang negative imong i-present, no? So, once you present the negative side of it, bawi na sa positive. So, mo na ang Psalm 105, mo na ang nagpaibabaw sa Psalm 78. Thanksgiving. Importante niya po lang 78. Yes. Pero, dito na siya mo lead sa Psalm 105. Okay. So, ang naitabo, ang Psalms 78, naghatag lang nato og historical facts sa nangaging nga panahon nga maghatod nato nga magpasalamat sa Ginoo because of all what God has done in the past. Karon ang ato nga present time, ato siyang i-worship, maghimo tag thanksgiving sa Ginoo,
for all the marvelous works nga gihimo si Ginoo sa ato nga kinabuhi. This is what 100 Psalms, 105 Psalms. Kaya for example, sa ang subject nga gitutukan din sa 105 kini mga patriarchs. Ang ina pong quality nga atong pagalandawan is perseverance. Yes. Loyalty. So, meaning to say, kaning patriarchs or patriarchs o kaning mga tao ang gisgutan din sa 78, ang ilang challenges nga ilang atubang, maumaura. Maumaura yun sila. Okay, nagisgot pa og perseverance and loyalty and faith. Yes. So the only thing is, unfortunately, sa mga katauhan na gi-mention sa 78, wala sila nag-persevere. Wala sila nag-remain loyal. Nakulang sila. So, gipunan sa Psalms 105. Kaagi sa mga patriarchs na gi-mention sa Psalms 105. Yes. So, imo makita karon diri nga diri sa Psalm 78, I don't know, correct me o mabay akong understanding. Okay. Nakita nato di nga ang mga katawan si Ginoo nakulangan sa pagtuo si Ginoo. Right. Despite of all the blessings nga miracles nga napakita sa Ginoo sila, nakulangan silang pagsalig si Ginoo. Whereas diri sa Psalms 105 mga patriarka, nakita nato nga grabe ang ilahang pupun nga pagsalig na sa Ginoo. Ilang pagsalig gid ba trust. So eventually kung ato ning tanaw ning lesson karon ning atong gisgutan ani pila ka it boils down about our trust and loyalty in God in all situations. So meaning to say nga despite sa kalisod nga ilang gagian no nga mao'y makadala kanila sa pag unaware or pagkalimot sa kaayo sa Ginoo, pero posible po di ay nga pwede po ta maka-remain loyal sa Ginoo despite of situations despite of that situation or unsa man nga situation nga atong gagyan pinaagi sa paglantaw sa mga kaagi sa mga patriarchs. Yeah, that's true. I think that's the thing, no? So medyo lisod ni siya sa 78 pero pag abot sa 105 gitagaan tag ihimplong posible siya pinaagi sa tabang sa Ginoo. Yes. Now we have Abraham, we have Jacob. We have Joseph. Although dili po ito mga faithful nga mga patriarchs, nampo sila yung mga uniqueness po sama nato. Pareho na nato gihapon sila nga naapoy magkapagkasan. Right. I think the faithfulness is measured by sa akong paglantaw theologically. Kanabitang your realization. Yes. Kanabitang simple nakahimo ka o kaning mali kanang na-realize ba nila kanabitang kaning sana what do you call this one kanang the response ba? How responsive they were. So I think it's not so much on the mistakes kay kani sila naman gud sila yung mga mistakes pero I think they were just so quick enough to realize nga medyo nagkamali nagkamali sila and then they repented and asked forgiveness from God. Actually importante yun nga nagkamali sila. Right. Kay sa dihan nagkamali sila ato nakita ug sila sa ka-faithful si Ginoo. Right. Kay sa dihan namali sila di ba nangalagad ta si Ginoo. Pag pangalaga na to si Ginoo, human na siya, napakyesta. Sila, pagkasala nila, ilan na nakita nga sadan sila. Sa to pa, doon ay remorse nila, na repentance lang gihimo. So, imo makita nga, kini mga tawhan na faithful yun di ay. Kay immediately, they recognize their sin. Kunya, nibalik sila si Ginoo. So, part para nako ang failure nga nangagi sa itong mga patriarch, part na sila nga makita how faithful they are to God. So meaning to say, Dr. Elvino, to summarize it also, mura bitaw gi-compare ang faithfulness, unfaithfulness of faithfulness. Kayo sa imong God, dili kay nato masabtan ang case sa unfaithfulness unless we bring the case of faithfulness. Yes. Kaya kanimo God itong intellect, as they said, can only perceive in comparison. That's so. Light and darkness, good and bad, no? Faithful or unfaithful. So we can only understand what unfaithfulness is. Kung doon ay unfaithfulness na tabo. What faithfulness is, kung adunay unfaithfulness. Yes. So I think that really points us to that kind of understanding. Okay, so I think our lesson is getting interesting and ato ning pagkatiwason karong Miyerkules sa gabi. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagpakiguban kanamo og atong hangyon ng Ginoo sa pagpanalangin kanato pinaagi sa aning pagampo. Heavenly Father, I thank you very much for the blessings of discernment, understanding, and relationship with you. I ask you to bless each one of us because each one of us is having a hard time. Yes.
among mga viewers, among mga listeners, bisan kami nga mga pastors, aduna kami ginatubang nga mga challenges sa among kinabuhi. It's not all that perfect, but we're happy nga aduna reminder nga imong gihatag kanamo sa mga panghitabo kaniadto nga mga panahon. Salamat nga amo kaning makuhaan og nindot kay nga lesson nga magdala kanamo ngadto sa pagpaligon sa among pagtuo diha kanimo. Yes, Lord. Tabangi ang tagsa-tagsa kanamo, among mga kauban sa iglesia or bisan pa kung kinsa bisan pa katong mga galantaw ani nga naisakop sa alain nga pundok, panalangin ni sila Ginoo. Among mga leaders sa church, kang ministry sa Hope Channel, og tanan nga nagapartisipar sa imong buluhaton. Among mga family, gahangyo kami nga imong protection maanaa kanila. Thank you so much for listening to this humble prayer. Thank you that we can only rely on Thee. We thank you that despite of our unfaithfulness, and yet you remain faithful to us. Yes. That is our joy, that is our inspiration, and hope we can always gain courage to remain true and faithful to you. In the loving name of Jesus I pray. Amen.